matapang na amoy ng gasolina ang unang gumising sa kanyang ulirat. Sinundan yun ng init, isang abnormal na init na tila yumayakap sa buong sasakyan at dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Nang imulat ni Maria Isabel ang kanyang mga mata, isang nagliliyab na kulay kahel ang sumalubong sa kanya. Apoy. Kumakalat ang apoy sa damuhan, sa labas ng bintana, mabilis, malupit, na parang isang halimaw na sabik siyang lamunin. Sandali lang ang nakalipas. Ang mundong ito ay paraiso. Kani-kanina lang, hinahaplos niya ang kanyang malaking tiyan. Nakangiti habang nakatingin sa lalaking minamahal niya, ang kanyang asawa, si Ricardo. Ang sabi nito, dadalhin siya sa isang sorpresang bakasyon sa kabundukan bago lumabas ang kanilang panganay. Isang huling pagkakataon para silang dalawa lang. Ito na ang simula ng lahat, mahal ko. Bulong ni Ricardo sa kanya, at ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Maria. Isang bagong bahay, isang bagong buhay, at ang ating munting anghel. Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Ngayon, ang paraisong yun ay impyerno. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang nangyari. Ang biglaang paghinto ng sasakyan sa isang liblib na daan. Ang pagkawala ng nangiti sa mga labi ni Ricardo na napalitan ng isang malamig at blangkong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Anong problema, mahal? Tanong niya. Ang kaba ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito ng mga matang walang emosyon na para bang isa siyang estranghero. Pagkatapos, sa isang boses na kasing lamig ng hangin sa bundok, sinabi nito ang mga salitang dumurog sa kanyang kaluluwa. Paalam, Maria. Narinig niya ang pag-click ng mga lock ng pinto. Nakita niya itong bumaba. Kinuha ang isang lalagyan ng gasolina mula sa likuran at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa paligid ng sasakyan. Sa paligid niya. Ricardo, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagkalito at takot. Sinimulan niyang paluin ang bintana. Ang kanyang mga kamao ay halos walang lakas dahil sa gulat. Ricardo, buksan mo to. Ang anak natin. Ricardo! Ngunit hindi ito lumingon. Para itong bingi sa kanyang mga sigaw. Kalmado nitong kinuha ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Isang click. Isang kislap. At ang mundo ni Maria ay nagliyab. Ngayon, ang usok ay pumupuno sa loob ng sasakyan. Makapal at nakakasulasok. Nagsimula siyang umubo. Bawat pag-ubo ay tila pumipila sa kanyang lalamunan. Ang init ay nagiging hindi na matagalan. Ang hangin ay nauubos. Tulong! Hikbi niya. Ang kanyang mga palad ay nakadiin na sa salamin ng bintana. Ang init ay pumapaso sa kanyang balat. Parang awa niyo na. Tulong! Ang kanyang mga mata, na lumuluha dahil sa usok at pighati, ay nakatutok sa kalsada, umaasa. Nagdarasal para sa isang himala, ngunit walang dumadating. Tanging ang pagsayaw ng apoy at ang imahe ng pagtataksil ni Ricardo ang naroon. Bakit? Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang nagawa niya? Naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang mga palo sa bintana ay naging mahinang tapik na lamang. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Hindi. Ang anak ko. Ito ang kanyang huling malinaw na pag-iisip. Isang desperadong panalangin para sa buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumusuko na sa kadiliman. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa ugong ng apoy. Isang tunog ng nababasag na salamin. Napadilat siya. Sa gitna ng makapal na usok, isang anino ang kanyang naaninag. Isang malaking figura. Isang lalaki. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malakas na braso ang pumasok sa nabasag na bintana. Inabot siya
at kinalas ang kanyang seatbelt. Naramdaman niya ang sarili na hinihila palabas, palayo sa nag-aapoy na libingan. Ang sariwang hangin ay humaplos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga baga ay masyado nang nasaktan para tanggapin ito. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ng isang estranghero, puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng apoy. Pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Dinala siya ng katahimikan, habang sa malayo, ang papalapit na tunog ng sirena ang tanging pangako na ang bangungot na ito ay maaaring hindi pa pala ang kanyang katapusan. Ang amoy ng ospital, pinaghalong alkohol, gamot at antiseptiko ang sumalubong kay Daniel Reyes. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa kanyang isipan, naroon pa rin ang multo ng amoy ng sunog. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa pasilyo sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ilang oras na siyang ganito, naghihintay, nagbabantay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang imahe. Isang babaeng buntis, walang malay, na may mantsa ng abo sa kanyang mukha, habang ang apoy ay sumasayaw sa likuran. Ang eksenang yon ay nagbalik ng isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa loob ng maraming taon. Isang ibang apoy, isang ibang babae, ang kanyang asawa. "Daniel, tulong!" Ang sigaw na yon mula sa nakaraan ay tila bumubulong pa rin sa kanyang tainga. Ang imahe ng isang kamay na hindi niya naabot, isang pangakong hindi niya natupad. Napailing siya, pilit na iwinawak si ang multo. Hindi. Hindi ito ang parehong sitwasyon. This time, he was here. This time, he would make a difference. Iniligtas niya ang babae. Kailangan niyang maniwala na sapat na yon. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan sa screen, Mika. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili bago sumagot. Kailangang maging normal ang kanyang boses para sa kanyang anak. "Hello, princess," sabi niya. Sinisikap na maging masigla. "Papa, nasan ka po? Gabi na po." Ang maliit na boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Nasa trabaho pa si Papa, anak. May emergency lang. Pero pauwi na rin ako, okay?" Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. "Papa, nakakita ka po ba ulit ng apoy?" Napapikit si Daniel. Ang simpleng tanong ng kanyang anak ay tumusok sa kanyang puso. "Opo, anak. Pero okay na ang lahat. Napatay na namin ang apoy." "Okay po. Uwi ka na po, Papa. I miss you." "I miss you too, princess. Matulog ka na, ha? I love you." "I love you too, Papa. Ingat po." Nang matapos ang tawag, tinitigan ni Daniel ang screen ng kanyang telepono kung saan nakalagay ang larawan ng isang nakangiting batang babae. Si Mika ang kanyang mundo. Siya ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. At dahil din sa kanya kaya siya umalis sa pagiging bumbero. Hindi na niya kayang ilagay sa panganib ang sarili dahil alam niyang may isang maliit na anghel na naghihintay sa kanya sa bahay. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tumayo para magunat. Sakto namang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang doktor. Agad siyang nilapitan ni Daniel. "Doc, kumusta na po siya?" Ang babaeng dinala mula sa sunog. Tumingin ang doktor sa kanya. Stable na siya at ang sanggol. Malakas ang tibok ng puso ng bata at sa awa ng Diyos, hindi sila gaanong nakalanghap ng usok. Pero kailangan pa rin natin siyang obserbahan ng mabuti. Sino ka ba niya? Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Daniel. "Salamat sa Diyos." Bulong niya. Ako po ang nagdala sa kanya rito." Tumango ang doktor. "Well, you saved 2 lives tonight. Magpahinga ka na." Nang makaalis ang doktor, napasandal si Daniel sa pader
napabuntong hininga. For the first time in years, gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawala. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya ang isang lalaki sa nurse's station sa dulo ng pasilyo. Ang lalaki ay nakadamit ng maayos, ngunit ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kausap niya ang isang nurse at kahit hindi niya marinig ang usapan, kitang-kita niya ang pagkilos ng lalaki, ang paghawak sa noo, ang pagpunas sa mga mata na tila may luha. Isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit may mali. Kilala ni Daniel ang hitsura ng tunay na takot at pighati. Nakita na niya ito ng maraming beses sa kanyang trabaho. Ang nasa lalaking ito ay hindi iyon. Mayroong kalkuladong galaw, mayroong pilit na emosyon, at bigla kinilabutan si Daniel. Ito ang lalaking nakita niyang nagmamadaling umalis mula sa pinangyarihan ng sunog bago pa man dumating ang mga bumbero. Sigurado siya. Nanatili siyang nakatayo sa dilim na bahagi ng pasilyo, nagmamasid. Nakita niyang tumango ang nurse at may itinuro. Ang direksyon ng kwarto ni Maria. Nagpasalamat ang lalaki at nagsimulang maglakad. Hindi papunta sa waiting area. Papunta ito mismo sa pinto ng ICU. Naramdaman ni Daniel ang pagbilis ng kanyang pulso, ang kanyang mga instinct na nahasa ng maraming taon ng pagharap sa panganib ay sumisigaw. Sinundan niya ito ng tahimik. Ang kanyang mga yabag ay halos walang tunog. Nakita niya ang lalaki na huminto sa harap ng salamin ng kwarto ni Maria. Sumilip sa loob. Tinitiyak na walang ibang tao maliban sa natutulog na pasyente. Pagkatapos, lumingon ito sa kaliwat kanan ng pasilyo. Nang akala niyang wala nang nakatingin, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng ICU. Hindi na nag-isip si Daniel. Sa 3 mabilis na hakbang, naroon na siya. Bago pa man makapasok ng tuluyan ng lalaki sa kwarto, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Daniel ay mahina, ngunit puno ng bigat at panganib. Gulat na napalingon ang lalaki. Ang maskara ng pag-aalala sa mukha nito ay biglang nabura, napalitan ng saglit na pagkataranta. Ngunit mabilis itong nakabawi at isang anino ng inis ang gumuhit sa kanyang mga mata. "Si Ricardo. Sino ka? At bakit mo ako pinipigilan?" Matigas na tanong ni Ricardo. Pilit na inaalis ang kamay ni Daniel sa kanyang balikat. "Asawa ko ang nasa loob. Dadalawin ko lang siya." Ngunit hindi binitiwan ni Daniel ang kanyang pagkakahawak. Sa halip, mas lalo pa niya itong hinigpitan, sapat lang para iparamdam ang kanyang lakas. Tinitigan niya si Ricardo ng diretso sa mga mata at sa mga matang yon, nakita niya hindi ang pag-aalala, kundi ang isang madilim na intensyon. "Ang visiting hours ay tapos na," malamig na sabi ni Daniel. "At ang mga pasyente sa ICU ay hindi basta-basta pwedeng dalawin, lalo na kung walang pahintulot ng doktor." "May pahintulot ako. Kakausap ko lang ang nurse." Giit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. "Ano bang pakialam mo? Trabahador ka ba rito?" "Hindi." Simpleng sagot ni Daniel. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw. "Ako ang taong nagligtas sa kanya mula sa sasakyang sinunog mo." Isang mabilis, ngunit kitang-kita na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Isang kislap ng purong takot, ngunit nawala rin ito kaagad, pinalitan ng galit. "Anong pinagsasabi mo?" Sigaw niya, sapat na para makuha ang atensyon ng nurse sa di kalayuan. "Wala kang alam. Biktima rin kami. Isang hold-up ang nangyari. Ikaw. Baka ikaw pa ang may kinalaman dito." Sa puntong yon, alam ni Daniel na kailangan niyang mag-ingat. Ang lalaking ito ay mapanganib hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kakayahan nitong magsinungaling. Binitiwan ni Daniel ang pagkakahawak kay Ricardo, kasabay ng paglapit ng isang security guard at ng nurse
Nakausap nito kanina. Sir, may problema po ba rito? Tanong ng guard. Agad na umarte si Ricardo. Itong lalaking to, inaakusahan niya ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa asawa ko, ganito pa ang aabutin ko. Tumingin siya kay Daniel na may pagbabanta. Hindi ko alam kung sino ka, pero sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Tumingin ang guard kay Daniel. Sir, kailangan ko po kayong pakiusapan na umalis na kung wala po kayong direktang kaugnayan sa pasyente. Hindi kumibo si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ricardo, na ngayon ay nakatayo na parang siya ang biktima. Tumingin si Daniel sa pinto ng ICU, sa babaeng mahimbing na natutulog sa loob. Walang kamalay-malay, sa panganib na ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Tumango si Daniel sa guard, isang mabagal at kontroladong galaw. Walang problema, aalis na ako. Ngunit habang siya ay tumatalikod, huminto siya at lumingon kay Ricardo sa huling pagkakataon. Sino ka? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may halong panunuya at tagumpay. Ako? Tumingin si Daniel sa pinto ng ICU at pagkatapos ay bumalik kay Ricardo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tanging silang dalawa lang ang nakarinig. Ako ang magiging anino mo. Hindi ako aalis. Hindi ako lalayo. Bawat galaw mo, babantayan ko. Subukan mong saktan ulit siya at sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang umaga. Pagkaasabi noon, tumalikod na si Daniel at nagsimulang maglakad palayo sa pasilyo. Hindi siya lumingon, hindi na kailangan. Naramdaman niya ang mga mata ni Ricardo na nakatitig sa kanyang likuran, puno ng galit at sa ilalim ng lahat ng yon takot. Hindi umuwi si Daniel. Sa halip, pumunta siya sa parking lot ng ospital. Umupo siya sa loob ng kanyang luma at pick-up truck sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang entrance ng gusali. Binuksan niya ang bintana, hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na pumasok. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at ang lahat ng ilaw. Doon, sa gitna ng kadiliman, siya ay naghintay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. At habang buhay ang babae sa loob ng ospital na yon, mananatili siyang tagabantay nito. Isang anghel na tagabantay na hindi nito kilala, na ipinangako sa sarili na hindi hahayaang maulit ang bangungot ng nakaraan. Isang mahinang tunog ng beep ang unti-unting gumising kay Maria. Paulit-ulit, ritmiko, idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot. Malamig ang hangin mula sa aircon. Nasa ospital siya. Bigla, isang kaba ang pumitik sa kanyang dibdib. Ang anak ko. Agad niyang idinapo ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naroon pa. Buo pa. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang luhang kanina pa, nagbabadyang tumulo, ay bumagsak na sa kanyang mga pisngi. Ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng sakit. Hindi ang sakit mula sa mga paso sa kanyang braso o sa hapdi ng kanyang lalamunan. Iyon ay mga sakit na kaya niyang tiisin. Ngunit ang pinakamasakit ay ang alaala. Ang mukha ni Ricardo, ang malamig niyang mga mata, ang mga salitang paalam Maria. Bakit? Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis, kasama ang isang nurse. Ang isa sa mga pulis ay isang mas matandang lalaki na may seryosong mukha. Si Police Chief Cruz, Mrs. Villanueva. Mabuti't gising na kayo, sabi ng pulis. Ako si Chief Cruz. Kailangan ka lang naming tanungin tungkol sa mga nangyari. Tumango si Maria. Sinubukang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Ano po? Ano po ang nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Ayon sa asawa ninyo, si Mr. Ricardo Villanueva, hino-hold up daw kayo. Tinangay ang sasakyan ninyo at sinunog ng mga salarin. Paliwanag ng pulis. Napatingin si Maria sa pulis, hindi makapaniwala. Ang mga salita ay tila nagmula
sa ibang mundo. Hold up? Hindi. Bulong niya. Hindi po totoo yan. Ano ang ibig mong sabihin, Mrs.? Sinubukan niyang magpaliwanag. Sinubukan niyang sabihin ang lahat. Tungkol sa paghinto ng sasakyan. Tungkol sa gasolina. Tungkol sa lighter. Ngunit ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang isipan ay magulo pa. Ang trauma ay sariwa pa. Si siya. Nagsimula siyang umiyak. Si Ricardo. Si Siyang. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Ricardo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay gusot. May bakas ng luha sa kanyang mga mata. Isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa. Sa likod niya ay nakasunod si Clarissa, ang kanyang matalik na kaibigan, na may daladalang isang basket ng prutas at isang mukhang puno ng awa. Mahal ko, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng drama. Lumapit ito sa kanyang kama at akmang hahawakan ang kanyang kamay. Gising ka na. Diyos ko, salamat. Agad na binawi ni Maria ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang pag-arte nito ay napakagaling, napakakumbinsido na muntik na niyang questionin ang sarili niyang alaala. Ngunit ang takot na gumapang sa kanyang puso nang makita niya ito ay hindi kasinungalingan. Tumingin si Ricardo sa mga pulis. Pasensya na po, Chief. Medyo confused pa po siguro ang asawa ko dahil sa trauma. Tumingin ito kay Maria na may pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Mahal, ligtas ka na. Hinahanap na ng mga pulis ang mga gumawa nito sa atin. Isang mainit na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, ngunit wala siyang lakas para isigaw yon. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ang hawak sa kumot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa lalaking nanumpa na poprotektahan siya. Ang mga pulis ay tila naniwala sa kwento ni Ricardo. Pagkatapos ng ilang tanong pa, nagpaalam na sila. Sinabing babalik na lang kapag mas malinaw na ang isip ni Maria. Naiwan silang tatlo sa kwarto. Ang bigat ng katahimikan ay nakakabingi. Magaling kang umarte, Ricardo. Basag ni Maria sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay nawala. Manahimik ka, Maria. Gawin mong mas madali ang lahat para sa sarili mo. Hindi ka makakatakas dito, sabi ni Maria. Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Malalaman din nila ang totoo. Ngumisi si Clarissa. Talaga? At sino ang maniniwala sa'yo? Isang buntis na hysterical o sa isang respetadong negosyante na biktima ng isang karumal-dumal na krimen? Naramdaman ni Maria na gumuho ang kanyang mundo. Tama sila. Sino nga ba ang maniniwala sa kanya? Nang makaalis na ang dalawa, naiwan siyang mag-isa sa kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hiniling na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa pinto. Inaasahan niyang isa sa mga nurse kaya hindi siya kumibo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang lalaking nagligtas sa kanya. May dala itong isang baso ng maligamgam na tubig. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong lumapit. Inilagay ang baso sa lamesa sa tabi niya at tinulungan siyang umupo ng bahagya. Salamat, bulong ni Maria. Pagkatapos uminom, tumangulang ang lalaki. Ang kanyang presensya ay kalmado, isang malaking kaibahan sa kaguluhang dala ni Ricardo. Nakita ko sila kanina, sabi ng lalaki sa mahinang boses. Si Daniel. Narinig ko ang sinabi nila sa mga pulis. Napayuko si Maria. Wala nang maniniwala sa akin. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Inaasahan ni Maria na aalis na ito. Iiwan na siya tulad ng lahat. Ngunit nanatili ito. Hindi ako naniniwala sa kanila. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay matatag. Napatingala si Maria.
Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nakita ko ang mga mata niya, dagdag ni Daniel, nakatingin ng diretso sa kanya. Bago dumating ang mga bumbero, nakita ko siyang umalis. Wala kang makikitang takot sa mga matang yon, tanging malamig na kalkulasyon. Sa unang pagkakataon, mula nang magising siya, naramdaman ni Maria ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang tao. May isang taong nakakita. May isang taong naniniwala. Tumango siya, hindi makapagsalita dahil sa emosyon. Ngumiti ng bahagya si Daniel bago nagpaalam at lumabas ng kwarto. Naiwan si Maria. Hawak ang baso ng tubig na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi pa tapos ang lahat. Lalaban siya. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. Lumipas ang araw at dumating ang gabi. Ang pagod at mga gamot ay muling naghatid sa kanya sa pagtulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa isang mahinang tunog. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang nurse na hindi niya pamilyar ang pumasok. Nakasuot ito ng surgical mask. Tanging ang mga mata lang nito ang nakikita. Sa kamay nito, may dala itong isang syringe. Oras na para sa vitamins mo, Mrs. Bulong ng nurse, ang boses nito ay kakaiba. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito tama. May mali. Hay, hindi ko kailangan ng gamot ngayon, sabi niya. Sinubukang umatras sa kanyang kama. Ngunit mabilis ang nurse. Hinawakan nito ang kanyang braso kung saan nakakabit ang IV line. Sandali lang to, para maging mas mahimbing ang tulog mo. Nakita ni Maria ang pagkinang ng karayom sa ilalim ng dim na ilaw. Ang kanyang puso ay kumakarera. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Itinaas ng nurse ang syringe, handa nang iturok ang kung anumang laman noon sa kanyang IV tube. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, naghihintay sa hindi maiiwasan. Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bumukas ng malakas. Hindi na siya nag-isip pa. Sa sandaling makita ni Daniel ang karayom sa kamay ng peking nurse, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang instinct na nahasa ng apoy at panganib ang nagpatakbo sa kanya. Isang malakas na tulak sa pinto ang nagpabasag sa katahimikan. Ang mukha ng nurse ay napuno ng gulat at takot. Bago pa man ito makakilos, naroon na si Daniel. Hinawakan niya ang braso nito sa isang mahigpit ngunit ekspertong paraan. Pinipiga ang isang partikular na ugat na nagpanginig sa kamay nito at nagpabagsak sa syringe sa sahig. Isang maliit na tilamsik ng likido ang tumama sa tiles. Sino ka? Sigaw ng babae. Sinusubukang kumawala. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa takot na mukha ni Maria, na nakasandal sa headboard ng kama. Ang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan na ngayon ay medyo lumiit na. Ang sanggol. Nanganak na siya. Ang realisasyon ay tumama sa kanya kasabay ng isang panibagong alon ng galit. Ipinilipit ni Daniel ang braso ng babae sa likuran nito. Sapat lang para hindi ito makapalag. Gamit ang isang kamay, pinindot niya ang emergency call button sa tabi ng kama ni Maria. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng malakas na tunog ng alarma at mga yabag na papalapit. Huwag kang sisigaw. Huwag kang kikilos. Bulong ni Daniel sa tainga ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na bakal. Dumating ang mga security guard at totoong nurse. Gulat sa kanilang naabutan. Mabilis na dinisarmahan at dinampot ang peking nurse. Habang kinukuha ito ng mga gwardiya, ang mga mata nito ay puno ng galit na nakatutok kay Daniel. Isang tingin na nangangakong hindi pa sila tapos. Nang mawala na ang kaguluhan, naiwan si Daniel sa kwarto kasama si Maria at ang isang totoong nurse na sinusuri ang kanyang lagay. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa maliit na bassinet sa tabi ng kama.
Walang kamalay-malay sa panganib na katatapos lang. Umupo si Daniel sa silya, ang kanyang adrenaline ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang malamig na realisasyon. Ang ospital na ito, na dapat ay isang lugar ng kaligtasan, ay isa na ngayong bitag. Kayang-kaya ni Ricardo na magbayad ng kahit sino para tapusin ang kanyang sinimulan. Hindi sila ligtas dito. Kailangan na nating umalis, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay desidido. Napatingin sa kanya si Maria. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Umalis? Pero saan tayo pupunta? At ang anak ko? Kakaanak ko lang. Alam ko, malumanay na sabi ni Daniel. Tumingin siya sa sanggol at isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad ang bumalot sa kanya. Pero mas mapanganib kung mananatili tayo rito. May alam akong lugar. Isang lugar na hindi nila basta-basta mahahanap. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isinagawa ni Daniel ang kanyang plano. Gamit ang kanyang dating ID bilang rescuer para makalusot sa ilang tanong at sa tulong ng isang nurse na nakaintindi sa sitwasyon, nagawa niyang ilabas si Maria nang hindi dumadaan sa pangunahing exit. Si Maria ay nasa isang wheelchair, mahina pa, habang buong ingat na karga ni Daniel ang munting anghel na nakabalot sa isang makapal na kumot. Bawat hakbang nila sa tahimik na pasilyo ay tila isang malaking sugal. Ang biyahe papunta sa bundok ay tahimik. Si Maria ay nakatulog sa pagod, habang ang sanggol ay payapang natutulog sa kanyang bisig. Tanging ang ugong ng makina ng lumang pickup truck ni Daniel ang maririnig. Madaling araw na sila nakarating. Ang bahay ni Daniel ay isang maliit, ngunit matibay na cabin na gawa sa kahoy, nakatago sa gitna ng mga puno ng pino. Malayo sa gulo, malayo sa panganib. Maingat niyang binuhat si Maria papasok at inihiga sa isang kama sa guest room. Pagkatapos ay inilapag niya ang sanggol sa isang pansamantalang kuna na ginawa niya mula sa isang drawer at malalambot na kumot. Nang sisimulan na sana niyang ihanda ang apoy sa fireplace, isang maliit na boses ang tumawag sa kanya mula sa hagdanan. Papa? Napalingon si Daniel. Doon nakatayo si Mika, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, habang kinukusot ang kanyang mga mata. Nakasuot ito ng pink na pajama. Hey princess! Mahinang sabi ni Daniel, lumuhod para maging kapantay niya. Sorry, nagising ba kita? Umiling si Mika, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa guest room kung saan nakahiga si Maria. May bisita po tayo? Tumango si Daniel. Oo anak, may kaibigan si Papa na kailangan ng tulong at ngumiti siya, may kasama siyang baby. Ang mga mata ni Mika ay biglang nanlaki sa tuwa. Dahan-dahan itong lumapit sa kuna. Sumilip ito sa loob. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo mula sa natutulog na sanggol. Isang malit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang liit niya, Papa, bulong ni Mika, puno ng pagkamangha. Oo, anak, maliit pa siya, sagot ni Daniel habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Dahan-dahang inilahad ni Mika ang kanyang maliit na daliri at hinawakan ng kamay ng sanggol. Sa sandaling iyon, ang maliit na kamay ng sanggol ay nagsara. Mahigpit na hinawakan ang daliri ni Mika na para bang ayaw na itong pakawalan. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Daniel. Sa gitna ng lahat ng panganib at kaguluhan, ang eksenang ito, ang dalawang batang walang malay sa kasamaan ng mundo, ay isang paalala kung para saan at para kanino siya lumalaban. Kinagabihan, pagkatapos niyang mapatulog si Mika, ipinagluto niya si Maria ng isang mainit na sabaw. Naabutan niya itong gising, nakatingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Salamat, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may bakas na ng lakas. Salamat sa lahat, Daniel. Wala yon, sagot niya. Inilapag ang tray ng pagkain sa tabi ng kama. Kumain ka na. Kailangan mong lakasan.
Habang kumakain si Maria, umupo si Daniel sa isang silya malapit sa fireplace. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa na nabuo mula sa isang karanasang sila lang ang nakakaalam. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-usap tungkol sa panganib o tungkol kay Ricardo. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paboritong pagkain ni Mika, ang trabaho ni Daniel bilang isang carpenter, ang mga pangarap ni Maria para sa kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, sa init ng apoy at sa kaligtasan ng cabin, si Maria ay hindi isang biktima at si Daniel ay hindi lang isang tagapagligtas. Sila ay dalawang taong pinagtagpo ng isang trahedya na nagsisimulang maghanap ng lakas sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, habang nagkakape si Daniel sa beranda, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-atubili siya bago sumagot. Hello? Daniel Reyes? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Isang kaibigan niya mula sa police force, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Oo, ako to. Napatawag ka? May masamang balita ako pare, sabi ng kaibigan niya. Ang boses ay seryoso. Ang asawa ni Mrs. Villanueva, si Ricardo, nag-file siya ng report. Ang sabi niya, kinidnap mo raw ang asawa at anak niya mula sa ospital. Napatayo si Daniel. Ang kanyang mga buto ay nanlamig. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ng kaibigan niya. May nagtatanong tungkol sa'yo. Isang pribadong investigador. At sa tingin ko, alam na nila kung saan ka nakatira. Nabitawan ni Daniel ang kanyang tasa ng kape. Ito ay bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy, nabasag sa maraming piraso, at ang maitim na likido ay kumalat na parang isang masamang pangitain. Ang kanilang kanlungan ay hindi naligtas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, huminga si Maria ng maluwag. Isang hininga na hindi naglalaman ng takot, kundi ng amoy ng mga puno ng pino at kapeng bagong timpla. Ilang araw na silang naninirahan sa cabin ni Daniel at sa bawat paglipas ng araw, unti-unting humihilom ang mga sugat sa kanyang katawan at, higit sa lahat, sa kanyang puso. Ang umaga ay may daladalang kapayapaan. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan niya si Daniel sa labas. Karga-karga nito ang kanyang anak na babae na pinangalanan niyang si Angela. Habang si Mika naman ay masayang tumatakbo sa paligid nila, sinusubukang abutin ang isang paru-paro. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Isang tunay, hindi pilit na nga ngiti. Nakikita niya si Daniel hindi bilang isang bayani o isang tagapagligtas, kundi bilang isang ama. Ang paraan ng pag-alon nito kay Angela kapag umiiyak ito, ang pasensya nito sa mga tanong ni Mika, ang lambing sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan ang dalawang bata. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang pumasok si Daniel sa bahay, dala si Angela na mahimbing nang natutulog, ang kanilang mga mata ay nagtama. Mukhang napagod ang prinsesa, nakangiting sabi ni Daniel, maingat na inilalagay ang sanggol sa kuna. Salamat Daniel, sabi ni Maria. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Umupo si Daniel sa silya sa tapat niya, may hawak na 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Ang makita kayong ligtas, sapat na yon. Nagkaroon ng komportableng katahimikan. Tanging ang tunog ng humuhuning hangin sa labas at ang lagitik ng apoy sa fireplace ang maririnig. Napansin ni Maria ang isang bahid ng lungkot na paminsan-minsay dumaraan sa mga mata ni Daniel, lalo na kapag akala nitong walang nakatingin. May problema ba? Mahinang tanong niya. Huminga ng malalim si Daniel, tila nag-iisip kung dapat ba siyang magsalita. Tinitigan nito ang apoy. Naalala ko lang ang asawa ko. Pag-amin nito sa wakas. Mahilig din siyang tumawa, katulad ni Mika. At ganito rin kami noon. Simpleng umaga,
nagkakape, pinapangarap ang kinabukasan. Hinayaan lang siya ni Maria na magsalita. Isa rin siyang bumbero. Pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sabay kaming rumesponde sa isang malaking sunog sa isang bodega. Natrap siya sa loob. Sinubukan kong balikan, pero huli na ang lahat. Hindi ko siya nailigtas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Daniel na mabilis niyang pinunasan. Sa sandaling iyon, nakita ni Maria ang kaluluwa ng lalaking nagligtas sa kanya. Isang lalaking may sariling mga multo, may sariling mga sugat. Naunawaan niya kung bakit ganito na lamang ang pagnanais nitong protektahan sila. Hindi lang sila ang inililigtas nito, kundi pati na rin ang sarili nito mula sa sakit ng nakaraan. Inabot niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa. Hindi mo yon kasalanan, Daniel. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Ang koneksyon sa pagitan nila ay lumalim. Isang bigkis na nabuo, hindi mula sa saya, kundi mula sa pinagsamang sakit at pag-unawa. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng umaga, ay hindi nagtatagal. Kinahapunan, isang van ng isang hindi pamilyar na courier service ang huminto sa harap ng cabin. Nagkatinginan sina Daniel at Maria, parehong nagtataka. Walang sino man ang dapat na nakakaalam na naroon sila. Isang lalaking nakasombrero at salamin ang bumaba. May dalang isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa may pintuan. Kumatok ng mabilis at nagmamadaling bumalik sa van at umalis na para bang may hinahabol. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May mali. Maingat na lumapit si Daniel sa pinto. Pinulot niya ang kahon. Walang pangalan. Walang address. Tanging isang blangkong papel ang nakadikit dito. Dinala niya ito sa loob at ipinatong sa mesa. Tinitigan nila ito na para bang isa itong bomba. "Buksan mo," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahang binuksan ni Daniel ang kahon. Ang sigaw ni Maria ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na cabin. Sa loob ng kahon, nakahiga sa itim na tela, ay isang manika ng sanggol. Ang isang bahagi ng mukha nito at ang damit nito ay sunog, natunaw, at nangingitim. Isang direktang mensahe, isang brutal na paalala. Napaatras si Maria, napahawak sa dingding para suportahan ang sarili. Ang amoy ng nasusunog na plastik ay tila muling bumabalik sa kanyang alaala, kasabay ng imahe ng nagliliyab nilang sasakyan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Bumabagsak na sana siya nang saluhin siya ng malalakas na braso ni Daniel. "Maria, huminga ka," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Sinusubukang ibalik siya sa kasalukuyan. "Nandito ako. Ligtas kayo." Pero ang takot ay isang laso na kumalat na. Natagpuan na sila. Ang kanilang kanlungan ay nasira na. Habang inaalo ni Daniel si Maria, napansin niya ang isang bagay na maliit at itim na halos mahulog mula sa kahon nang buksan niya ito. Nakapatong ito ngayon sa sahig, malapit sa kanyang paa. Isang USB flash drive. Mukhang hindi ito sinasadyang mailagay doon. Marahil ay nakasabit lang ito sa packaging tape at nahulog ng buksan ng kahon. Isang pagkakamali ng nagpadala. Pinulot niya ito. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Ito ba ay bahagi ng pananakot o isang bagay na mas malalim? Ibinigay niya kay Maria ang isang baso ng tubig at tiniyak na nakaupo na ito ng maayos. Pagkatapos, kinuha niya ang USB at isinaksak sa kanyang lumang laptop. "Ano yan?" tanong ni Maria. Ang boses ay takot pa rin. "Hindi ko alam," sagot ni Daniel habang nagbubukas ang mga file. Ang screen ay napuno ng mga dokumento, mga spreadsheet ng bangko, mga record ng transaksyon, mga scanned na kontrata. Ang lahat ay nakapangalan sa kumpanya ni Ricardo. Mga malalaking halaga ng pera
na inililipat sa mga offshore accounts. Ito ang patunay ng pagnanakaw. Ngunit ang pinakakilabot sa lahat ay ang huling file. Isang video. Nag-aalangan na pinindot ni Daniel ang play. Ang video ay kuha mula sa isang security camera sa isang parking lot. Nakita nila si Ricardo at Clarissa na nag-uusap sa loob ng isang sasakyan. Ang audio ay malinaw. "Sigurado ka bang walang palya ang plano?" tanong ni Clarissa. "Oo," sagot ni Ricardo. "Sa oras na makuha natin ang insurance money mula sa aksidente at mailipat ang huling pondo ng kumpanya, aalis na tayo. Walang magiging problema. Si Maria, siya na lang ang huling balakid. Paano kung may makakita? Walang makakakita. Isang liblib na lugar. Isang perpektong aksidente. At pagkatapos, malaya na tayo." Natapos ang video, tumingin si Daniel kay Maria. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang bagong emosyon, isang matigas, malamig na galit. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa kasakiman, pera, at ang pagpatay sa kanya ay ang huling hakbang sa isang masalimuot na plano. Hawak na nila ngayon ang patunay, ang armas na kailangan nila para sa hustisya. Ngunit ang armas na ito ay isa ring target sa kanilang mga likod. Kung ipinadala ito nang hindi sinasadya, nangangahulugan itong babalikan ito ng nagpadala at gagawin nila ang lahat para makuha ito. Tumingin si Daniel sa bintana. Sa papalubog na araw, ang langit ay nagiging kulay kahel at pula, mga kulay na nagpapaalala sa apoy. Ang katahimikan ay tapos na. Ang digmaan ay paparating na. Ang video ay natapos, ngunit ang mga imahe at boses ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Daniel. Malamig, kalkulado, walang kaluluwa. Isinara niya ang laptop. Ang init mula sa fireplace ay tila hindi na sapat para alisin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Tumingin siya kay Maria. Ang galit sa mga mata nito ay nagliliyab. Ngunit sa ilalim noon ay ang takot. Tiningnan niya ang USB na hawak niya. Ito na ang lahat. Ang katotohanan, ang hustisya, at ang kanilang death warrant kung mananatili sila rito. Kailangan na nating umalis. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong cabin. Ngayon na, walang tanong si Maria. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagkaunawa. Tumango ito, tumayo, at nagsimulang kumilos. Ang sumunod na mga minuto ay isang mabilis at kontroladong kaguluhan. "Mika, Princess, gumising ka," mahinang sabi ni Daniel. Niyuyugyog ang kanyang natutulog na anak. "Maglalaro tayo. Isang adventure game. Kailangan nating umalis ng bahay nang hindi nag-iingay." Habang isinusuot ni Maria ang jacket ni Mika, kinuha ni Daniel ang dalawang bag. Mabilis niyang inilagay ang mga pinakaimportante, gatas at diaper para kay Angela, ilang damit, ang first aid kit, at ang kanyang cellphone at wallet. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit na USB, ay maingat niyang ibinulsa sa loob ng kanyang jacket sa isang bulsang may zipper. Binuhat ni Maria si Angela na nagsisimula ng magising. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang ang yakap niya ang tanging kalasag nito sa mundo. Nagsimulang mahulog ang unang mga butil ng niebe sa labas ng bintana. Malalaki at malalambot na piraso na parang bulak. Ngunit alam ni Daniel ang bundok. Ang magandang tanawin na ito ay maaaring maging isang mapanganib na kalaban sa loob lang ng ilang minuto. "Dalyan na natin," sabi niya. Habang papalabas sila ng pinto, ang iyak ni Angela ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang iyak na puno ng gutom at pagkagising. "Shh, baby, shh," alon ni Maria, ngunit ang iyak ay patuloy. Ang tunog ay tila isang alarma sa gitna ng kakahuyan, isang senyales sa kung sino man ang nagmamasid.
Kinilabutan si Daniel. Mabilis silang sumakay sa kanyang pickup truck. Si Maria, sa passenger seat, yakap si Angela. Si Mika naman ay sa likuran, inaantok pa rin. Nang start ni Daniel ang makina, ang kaninang mahinang pag-ulan ng niebe ay isa ng mabilis at makapal na buhos. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas at ang mga puno ay nagsimulang sumayaw. Isang snowstorm, kumapit kayo, sabi ni Daniel habang maingat na minamaneho ang truck palabas sa maputik na daan. Ang visibility ay halos zero. Ang tanging liwanag ay mula sa kanilang headlight na tinatagos ang umiikot na puting kadiliman. Ang daan pababa ng bundok ay makitid at paliko-liko. Ngayon, ito ay natatakpan na ng yelo. Ilang minuto silang naglakbay sa nakakabininging katahimikan na binabasag lang ng ugong ng makina at ng humihip na hangin. May isang bahagi sa isipan ni Daniel na umasang nagkamali siya, na baka na paranoid lang siya. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang namatay. Sa kanyang rearview mirror, isang liwanag ang biglang sumulpot mula sa kawalan. Dalawang maliwanag na tuldok na mabilis na lumalaki, isang sasakyan, at humaharurot ito. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa manibela. Sila na yan. Ang itim na SUV, isang malaking halimaw sa gitna ng bagyo, ay nasa likuran na nila. Lumapit ito ng husto. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw, na para bang sinusubukang lamunin sila. Daniel! Sigaw ni Maria. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Huwag kang bibitaw! Tinapakan ni Daniel ang silinyador. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa gitna ng bagyo. Ang lumang pickup ni Daniel ay walang laban sa lakas ng makina ng SUV, ngunit kabisado niya ang bawat liko ng daang ito. Ginamit niya ang kanyang kaalaman para makalamang, ngunit ang kalsada ay nagiging mas madulas. Bigla, isang malakas na pagyanig ang umalog sa buong truck. Binangga sila mula sa likuran. Napasigaw si Mika mula sa likod. Okay ka lang anak? Sigaw ni Daniel, sinusubukang kontrolin ang sasakyan na nagsimulang mag-slide. Papa, natatakot po ako. Muling bumangga ang SUV, mas malakas ngayon. Ang likod ng truck ay tumagilid. Naramdaman ni Daniel ang pagkawala ng kontrol sa mga gulong sa yelo. Ang manibela ay tila naging walang silbi sa kanyang mga kamay. Daniel! Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang truck ay umikot. Isang nakakahilong pag-ikot sa gitna ng kalsada. Nakita ni Daniel ang mga puno, ang niebe, ang madilim na langit. Lahat ay umiikot sa paligid nila. Pagkatapos, isang malakas na pagtama. Isang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping metal. Ang truck ay sumalpok sa isang malaking bunton ng niebe sa gilid ng kalsada. Ang makina ay umubo ng isang beses at pagkatapos ay namatay. Katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan. Okay. Okay lang ba kayo? Tanong ni Daniel. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Oo, sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Angela ay umiiyak ng malakas, ngunit ito ay isang iyak ng takot, hindi ng sakit. Mika? Okay po, Papa. Nakahinga ng bahagya si Daniel. Sinubukan niyang i-start ulit ang makina. Click, click, click. Wala. Patay na ito. Sa gitna ng umiikot na niebe sa labas, ang itim na SUV ay dahan-dahang huminto. Hindi sa likod nila. Huminto ito sa gitna ng daan, ilang metro sa harapan nila. Hinarangan nito ang kanilang daan. Ang mga headlight nito ay nakatutok sa kanila, na para bang mga mata ng isang mandaragit na handa ng umatake. Ang makina nito ay namatay din, at ang tanging naririnig na lang nila ay ang walang katapusang pag-iyak ng hangin. Sila ay nakulong, walang matatakbuhan, walang matatawagan. Isang pinto ng SUV ang dahan-dahang bumukas. Ang katahimikan sa loob ng truck ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng pagbagsak.
Nararamdaman ni Maria ang lamig na pumapasok mula sa basag na salamin sa unahan. Ang tanging tunog ay ang pag-iyak ng hangin sa labas, ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang humihikbing pag-iyak ni Angela na mahigpit niyang yakap sa kanyang mga bisig. Papa! Ang basag na boses ni Mika mula sa likuran ay tumusok sa kanyang puso. Ang mga headlight ng itim na SUV ay parang dalawang mata ng isang halimaw, nakatitig sa kanila, hindi kumukurap. Sila ay isang daga na nakulong sa isang sulok, naghihintay sa kagat ng ahas. At ang ahas ay nagsimula ng gumalaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang bota na lumubog sa makapal na niebe. Pagkatapos, ang isang pamilyar na anino. Si Ricardo, wala sa mukha nito ang pagkataranta. Wala ang takot. Tanging isang malamig na determinasyon. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang bakal, isang tire iron, kumikinang sa ilalim ng kanilang mga headlight. Bumukas din ang pinto sa passenger side. Lumabas si Clarissa, nakabalot sa isang mamahaling coat. Tumayo lang ito sa gilid, na parang nanonood ng isang dula. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Nagsimulang maglakad si Ricardo palapit sa kanila. Bawat hakbang ay mabagal, sinasadya, na para bang ninanamnam ang sandaling ito. Ang tunog ng kanyang mga bota na lumulubog sa niebe ay tila isang martilyo na pumupukpok sa takip ng kanilang kabaong. Napahigpit ang yakap ni Maria kay Angela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, dito ba sila mamamatay? Sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng isang bagyo, sa kamay ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay? Isang mainit na kamay ang humawak sa nanginginig niyang kamay. Si Daniel. Napamulat siya at napatingin dito. Ang mukha ni Daniel ay seryoso. Ang kanyang panga ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Puno ito ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng pagsisisi, lungkot, at isang bagay na mas malalim. Maria! Bulong nito. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng hangin. Kung ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo. Huminto ito. Tila naghahanap ng tamang mga salita. Ang anino ni Ricardo ay nasa labas na ng bintana, sa gilid ni Daniel. Mula nang mamatay ang asawa ko, pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw sa kanya. Pakiramdam ko, patay na rin ako sa loob. Gumigising lang ako para kay Mika, pero wala nang buhay, wala nang kulay. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Maria. Pero nang dumating ka, sabi nito, at isang maliit, mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang iligtas kita mula sa apoy na yon, binigyan mo ako ng dahilan para lumaban ulit. Binigyan mo ako ng dahilan para maramdamang buhay ako ulit. Ang mundo sa labas ay nawala. Ang bagyo, si Ricardo, si Clarissa, lahat sila ay naglaho. Ang tanging umiiral na lang ay ang espasyo sa pagitan nila, puno ng mga salitang hindi nasabi at mga damdaming ngayon lang umamin. Hinawakan ni Maria ang kanyang pisngi. Ang balat nito ay malamig. Ngunit ang init mula sa kanyang mga mata ay sapat na para painitin ang kanyang buong kaluluwa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa gitna ng lagim, sa bingit ng kamatayan, isinandal niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik ng pasasalamat, ng pamamaalam, ng pag-amin. Isang halik na may lasa ng luha at desperasyon. Isang halik na nagsasabing, naramdaman ko rin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkatitigan, walang salitang kailangan. Sa isang tingin, naunawaan nila ang lahat. Isang malakas na kalampag sa bintana sa tabi ni Daniel
ang bumasag sa kanilang sandali. Nakatayo roon si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Itinaas nito ang hawak na nabakal. "Tapusin na natin to," sigaw nito. Ang kanyang boses ay parang dagundong sa gitna ng bagyo. Ang bakal ay bumulusok pababa, patungo sa salamin ng bintana, patungo sa kanila. Ang tunog ng nabasag na salamin ay isang pagsabog sa tainga ni Daniel. Sa isang iglap, ang mundo ay naging isang magulong mosaic ng umiikot na niyebe at maliliit na piraso ng kristal. Ang kanyang unang instinct ay proteksyon. Automatiko niyang itinaas ang kanyang braso. Sinasangga ang mukha ni Maria at ang sanggol mula sa mga lumilipad na bubog. Ang halik, ang init nito ay nananatili pa rin sa kanyang mga labi, isang matapang na paalala kung ano ang nakataya. Hindi lang buhay ang ipinaglalaban niya ngayon. Ipinaglalaban niya ang isang hinaharap na sa isang saglit ay inakala niyang posible. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Ricardo sa labas. Itinaas muli ang bakal para sa isa pang pagtama. Hindi rito. Hindi sa loob ng masikip na truck kung saan ang mga bata ay maaaring madamay. Kailangan niyang ilabas ang laban. Kailangan niya ng isang pagkakataon, isang distraksyon. Ang kanyang utak na sinanay ng maraming taon sa pagharap sa apoy ay mabilis na kumilos. Ang apoy ay nangangailangan ng tatlong bagay: init, panggatong, at hangin. Ngunit ang isang laban ay nangangailangan lang ng isa, isang pagkakataon. Tumingin siya kay Maria, isang mabilis ngunit makahulugang tingin. "Magtiwala ka sa akin." Bahagya niyang itinuro ang glove compartment kung saan alam niyang nakatago ang isang malakas na flashlight. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay mabilis na bumaba at hinila ang hood release lever sa ilalim ng dashboard. Isang malakas na thunk ang narinig mula sa harap ng truck. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang atensyon ay saglit na nalipat sa tunog na yon. Iyon na ang pagkakataong kailangan ni Daniel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at bigat para itulak ang pinto ng driver's side. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Tumama sa balakang ni Ricardo at nagpatalsik dito ng ilang hakbang paatras. Nawalan ito ng balanse sa madulas na niyebe. Hindi nagsayang ng oras si Daniel. Lumabas siya sa gitna ng bagyo. Ang lamig ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito ininda. Kumaripas siya papunta sa harap ng truck. Binuksan ng hood. Ang makina ay nababalutan ng niyebe. Ngunit ang battery ay naroon. Isang itim na kahon ng potensyal. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang susi. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Sigaw ni Ricardo, na ngayon ay nakabawi na at sumusugod na papunta sa kanya. Hindi siya sumagot. Ikiniskis niya ang dulo ng metal na susi sa positive at negative terminal ng battery. Isang nakakasilaw na kislap ng asul at puting liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng hood, kasabay ng isang malakas at matinis na tunog. Isang biglaang kidlat sa gitna ng kadiliman. Napaatras si Ricardo, nagulat at pansamantalang nabulag. Ginamit ni Daniel ang sandaling iyon. Sumugod siya, hindi na parang isang ama o isang karpintero, kundi parang isang rescuer na sumusuong sa panganib. Tinakli niya si Ricardo sa baywang. Pareho silang bumagsak sa makapal na niyebe. Ang sumunod ay isang marahas at desperadong labanan. Walang teknik, walang estilo. Tanging ang kagustuhang mabuhay at pumatay. Ang lamig ng niyebe ay gumagapang sa kanyang likod, habang ang init ng galit ay nagniningas sa kanyang dibdib. Nagpagulong-gulong sila, nagsusuntukan. Ang kanilang mga hininga ay nagiging puting usok sa malamig na hangin. Ang bakal na hawak ni Ricardo ay isang malaking banta. Paulit-ulit nitong iwinawasiwas, na pilit na iniiwasan ni Daniel.
Naramdaman niya ang pagtama nito sa kanyang braso, isang matinding sakit na nagpanginig sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Clarissa. Hindi ito tumutulong. Sa halip, puno ng panik. Tumakbo ito pabalik sa SUV. Narinig niya ang pag-andar ng makina nito. Grind! 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 At pagkatapos ay katahimikan. Tinatangka nitong iwan si Ricardo. Tinatangka nitong tumakas mag-isa. Ngunit ang isip ni Daniel ay nakatuon sa laban. Mas malakas si Ricardo dahil sa kanyang galit. Unti-unti, nararamdaman ni Daniel na nauubusan siya ng lakas. Nagawa siyang itulak ni Ricardo at napahiga siya sa niebe. Umupo si Ricardo sa kanyang dibdib. Ang isang kamay ay nakadiin sa kanyang lalamunan, habang ang isa ay itinaas ang bakal para sa huling nakamamatay na pagtama. Tinitigan ni Daniel ang galit na mukha ni Ricardo at sa likod nito, ang umiikot na niebe. Ito na ba yon? Pagkatapos ng lahat? Mika, Angela, Maria. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa mukha ni Ricardo. Isang sinag na napakaliwanag na para bang ang araw ay biglang bumangon sa gitna ng gabi. Ah! Ang mga mata ko! Sigaw ni Ricardo, napabitaw sa bakal at napahawak sa kanyang mukha. Napatingin si Daniel sa truck. Doon, nakadungaw sa basag na bintana, ay si Maria. Hawak niya ang flashlight. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng tapang at determinasyon. Hindi na siya ang biktimang nakita niya sa apoy. Isa na siyang mandirigma. Pinoprotektahan ang kanyang pamilya gamit ang tanging armas na meron siya. Liwanag laban sa kadiliman. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Daniel. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, sinipa niya ng malakas ang tiyan ni Ricardo. Nang ito ay gumuho sa sakit, umikot si Daniel. Dinampot ang bakal na nahulog sa niebe at ginamit ito para ipitin ang mga braso ni Ricardo sa kanyang likuran. Ipinatong niya ang kanyang tuhod sa likod nito. Idiniin ito sa malamig na lupa. Tapos na ang laban. Humihingal si Daniel. Ang sakit sa kanyang braso ay nangingibabaw na. Nakahiga siya sa ibabaw ni Ricardo. Ang tanging tunog na maririnig ay ang kanilang paghahabol ng hininga at ang walang katapusang pag-iyak ng hangin. Sila lang ang tao sa mundong ito. Sila lang at ang bagyo. Ngunit bigla, isang tunog ang humiwa sa ugong ng hangin. Isang tunog na mahina sa simula. Halos mawala sa layo. Isang mahabang pag-iyak. Woy! Woy! Hindi ito ang hangin. Ito ay isang sirena. Dahan-dahan itong lumalakas, papalapit, isang pangako ng pag-asa na tumatagos sa malamig at desperadong gabi. Nakatulong na sila. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa maingay na bagyo kung saan huli niyang nakita si Ricardo. Ang bawat bulong ay umuulit. Ang bawat ubo ay isang malakas na ingay. Nakaupo si Maria sa unang hilera, sa pagitan ni Daniel at ng kanyang abogado. Ang mga kamay niya ay magkahawak sa kanyang kandungan, ngunit hindi tulad ng dati, hindi na sila nanginginig. Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon sa bundok. Ang mga sugat ay naghilom na, ngunit ang mga alaala ay nananatili. Ngunit ngayon, hindi na siya hinahabol ng mga alaala. Tinitingnan na niya ang mga ito ng diretso, hinaharap ang mga ito. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Ricardo at Clarissa kasama ang kanilang mga mamahaling abogado. Mukha pa ring kalmado si Ricardo, kumpiyansa, na para bang isa lang itong negosyo na kailangan niyang ayusin. Si Clarissa naman ay nakayuko, isang perpektong larawan ng isang babaeng nadamay lang. Isang pag-arte na muntik ng paniwalaan ni Maria noon. Pero hindi na ngayon. The prosecution now presents its primary evidence, Exhibit A, a video file recovered from a USB flash drive. Anunsyo ng piskal. Ang mga ilaw sa silid ay bahagyang humina
at isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang video ay nagsimulang mag-play. Ang parking lot, ang sasakyan, si Ricardo at si Clarissa. Si Maria, siya na lang ang huling balakid. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Narinig ni Maria ang mga mahihinang bulungan at gasp mula sa mga taong nasa korte. Tumingin siya kay Ricardo. Ang maskara ng kumpiyansa nito ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Natapos ang video. Ang piskal ay tumayo, handa nang magbigay ng kanyang konklusyon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, Your Honor, sabi ng piskal, mayroon pa po kaming isang ebidensya. Isang ebidensya na hindi inaasahan na nagpapakita ng mas malalim pa na panlilinlang. Nagkatinginan ng mga abogado ni Ricardo, maging si Maria ay naguluhan. Hindi ito kasama sa kanilang napag-usapan. Exhibit B, isang video call recording na kusang loob na isinumite ng dating abogado ni Miss Clarissa Cruz bilang bahagi ng kanyang immunity deal. Kung kanina ay may lamat lang ang maskara ni Ricardo, ngayon ay tuluyan na itong nabasag. Napatingin siya kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagtataksil. Si Clarissa naman ay mas lalong napayuko na para bang gusto niyang lamunin siya ng sahig. Ang bagong video ay nag-play sa screen. Si Clarissa nasa isang marangyang opisina, kausap ang kanyang abogado sa isang video call. Ang tanga talaga ni Ricardo, sabi ni Clarissa sa video, may kasamang tawa. Akala niya talaga, sasama ako sa kanya. Kapag nailipat na niya ang lahat ng pera sa account na ibinigay ko, mawawala na ako. Hayaan siyang mabulok sa kulungan para sa aksidente ng asawa niya. Ako? Magpapakasaya ako sa pera natin sa ibang bansa. Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Sinong galing? Napatayo si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Maria kailanman. Pinlano mo to. Ginamit mo ko. Order in the court! Order! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at pinigilan si Ricardo, na ngayon ay nagwawala na. Sinusubukang sugurin si Clarissa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Maria. Pinagmamasdan niya ang pagguho ng mundo ni Ricardo, hindi dahil sa kanyang ginawa kay Maria, kundi dahil sa pagtataksil ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Sa wakas, natikman din nito ang lason na ipinainom nito sa iba. Nang bumalik ang kaayusan, tinawag na ang susunod na saksi. The prosecution calls Maria Isabel Santos to the stand. Huminga ng malalim si Maria. Isang kamay ang humawak sa kanya. Si Daniel. Tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang suporta at pagmamalaki. Tumango siya. At sa unang pagkakataon, binitiwan ng kamay nito. Kaya niya nang tumayo mag-isa. Naglakad siya papunta sa witness stand. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi na siya ang babaeng mahina at takot. Ang bawat yapak ay isang deklarasyon ng kanyang lakas. Umupo siya, nanumpa, at hinarap ang buong korte. Mrs. Santos, nagsimula ang piskal. Maaari mo bang isalaysay sa amin, sa sarili mong mga salita, ang mga nangyari? Tumingin si Maria, hindi sa piskal, hindi sa hukom, kundi direkta sa mga mata ni Ricardo, at nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng bigat ng katotohanan. Isinalaysay niya ang lahat, ang mga pangarap, ang pagmamahal na akala niya ay totoo, ang pagtataksil, ang apoy, ang takot, ang pagtakas, at ang laban sa gitna ng bagyo. Hindi na siya nagsasalita bilang isang biktima. Nagsasalita siya bilang isang survivor. Nang matapos siya, ang buong silid ay nababalot ng katahimikan. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang awa.
Si Ricardo Villanueva, guilty sa mga kasong attempted murder, frustrated murder, at large-scale fraud. Sentensya, habang buhay na pagkabilanggo. Si Clarissa Cruz, guilty bilang kasabwat at sa kasong fraud. Isang mahabang sentensya rin ang naghihintay sa kanya. Habang inilalabas ng mga gwardya si Ricardo, ang mga mata nito ay puno ng kawalan. Napatingin ito kay Maria sa huling pagkakataon. Hindi na may galit, kundi may isang blangkong pagtataka na para bang hindi nito maintindihan kung paano ang isang babaeng minsan niyang itinuring na mahina ay ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang matapos ang lahat, lumabas sila ni Daniel sa courthouse. Sinalubong sila ng sikat ng araw. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mainit at pamilyar. Tapos na, bulong nito. Malaya ka na. Tumingin si Maria sa kanya at isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o sakit. Ito ay luha ng kalayaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang lamig ng nyebe ay napalitan na ng init ng araw at ang mga puno sa paligid ng cabin ay muling nagkaroon ng luntiang mga dahon. Nakatayo si Maria sa beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang isang eksena na minsan sa kanyang buhay ay inakala niyang hindi na muling masasaksihan. Isang eksena ng purong kapayapaan. Sa damuhan, nakalatag ang isang makapal na kumot. Nakaupo roon si Daniel at sa kanyang kandungan ay si Angela, na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol. Masayang pinaglalaruan ang mga daliri ng kanyang ama. Sa tabi nila, si Mika ay seryosong binabasahan na ng kwento ang kanyang bagong kapatid. Hawak ang isang picture book na baliktad. Isang nangiti ang hindi niya namalayang gumuhit na pala sa kanyang mga labi. Ito na ang kanilang buhay. Tahimik, simple, at buo. May mga gabi pa ring binabangungot siya. May mga araw na ang anino ng takot ay sinusubukang bumalik. Ngunit hindi na siya nag-iisa sa pagharap dito. Palaging may isang kamay na handang humawak sa kanya. Isang boses na nagpapaalala sa kanyang ligtas na siya. Kinuha niya ang isang maliit na notebook at ballpen mula sa lamesa. Nagsimula siyang magsulat, isang bagay na madalas niyang gawin ngayon para ilabas ang kanyang mga salobe. Marami ang nagtatanong kung napatawad ko na ba si Ricardo. Isinulat niya. Matagal kong inisip ang sagot. At ngayon, alam ko na. Ang pagpapatawad, naisip niya, ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Pinatawad ko hindi ang ginawa niya kundi ang sakit na idinulot nito sa akin. Pinalaya ko ang galit, hindi dahil hindi niya ito deserve, kundi dahil hindi ko deserve na habang buhay itong bitbitin. Pinalaya ko ang sarili ko. Isinara niya ang notebook. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagsimula sa korte. Nagsimula ito sa loob ng kanyang puso. Tita Maria! Napalingon siya. Tumatakbo palapit sa kanya si Mika. May hawak na isang maliit na dilaw na bulaklak. Para po sa inyo, sabi ng bata. Inaabot ang bulaklak na may kasamang isang matamis na ngiti. Lumuhod si Maria para maging kapantay ito. Salamat, sweetie. Ang ganda naman nito. Kinuha niya ang bulaklak at inilagay sa kanyang tainga. Bagay po sa inyo, sabi ni Mika, bago muling tumakbo pabalik sa kanyang ama at kapatid. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Malalim yata ang iniisip mo, sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Napalingon si Maria, si Daniel. Nakatayo ito ngayon sa kanyang tabi. Ang isang braso ay marahang umakbay sa kanyang mga balikat. Isinandal ni Maria ang kanyang ulo sa dibdib nito. Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad, sagot niya. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, mas hinigpitan nito ang kanyang yakap.
Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa isang tingin, sa isang hawak, sapat na. Ang kanilang relasyon ay hindi isinilang mula sa mga bulaklak at pangako, kundi binuo mula sa mga abo at pinanday sa gitna ng bagyo. Mas matibay, mas totoo. Magkasama nilang pinanood ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Si Mika, na nagpakita sa kanya kung paano muling magtiwala. At si Angela, ang kanyang munting anghel, ang kanyang simbolo ng pag-asa. At si Daniel, ang lalaking hindi lang nagligtas ng kanyang buhay, kundi nagturo rin sa kanya kung paano mabuhay muli. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng mga kulay ginto, kahel, at lila sa kalangitan. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako ng maraming pangbukang liwayway na magkasama nilang haharapin. Ngumiti si Maria. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Kasama ka, sabi niya. Palagi akong handa. At doon, sa gitna ng kapayapaan, sa simula ng kanilang bagong pamilya, nahanap nila ang kanilang tunay na wakas na sa katotohanan ay isa palang napakagandang simula.